Samantala, binatikos ng palasyo ang anilay pamumulitika ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Samantala, hinikayat ni Attorney Dino De Leon ang taong bayan na magkaisa para sa pananagutan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. For almost 3 years, she has... Muling bumwelta ang palasyo sa panibagong banat ni Vice President Sara Duterte kung saan sinabi nitong ipagdadasal niya na magkaroon o matuloy ang 2028 presidential elections. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kung ano man ang ibig sabihin nito, para sa palasyo, pawang intriga lamang ito. Bukod sa kanyang mga abogado, wala nang narinig ang publiko kay VP Sara patungkol sa mga akusasyon sa kanya sa Kongreso, kasabay ng inaasahang pagsasalang sa plenaryo ng Articles of Impeachment laban sa kanya. Kaya para kay Attorney Dino De Leon, pambabastos ito sa bayan. So sa akin, pambabastos talaga sa mga Pilipino na malinaw ang ebidensya, pinapasagot ka, pero nandun ka sa ribbon cutting o nag-world tour ka. Si De Leon ay kasama sa mga nagsampa ng plunder case laban sa bise. Kapag nakarating na sa Sandigan Bayan, maaari anyang ma-freeze ang mga assets ni VP Sara. Malinaw anya ang ebidensya, kaya kumpiyansa siyang tatawid ito sa Senado. Ilan sa mga senador ang maaga nang nagpahayag ng kanilang desisyon o boto sakaling magkakaroon na ng pagdinig ng impeachment sa Senado. Kaya babala niya sa mga ito. Faced with the evidence, kahit na merong mga die-hard unreasonable dyan, tandaan natin na huhusgahan sila ng taong bayan. Tandaan natin nung kay Erap Estrada nagalit ang taong bayan nung hindi pinanagot at para bang tinatago ang mga ebidensya sa impeachment court. Nangyari doon, nagkaroon ng EDSA 2, no? Bagamat ang impeachment process ay isang malaking hakbang na makapagbabago sa takbo ng politika sa bansa, para kay De Leon, kahit anong kulay man ang sinusuportahan ng bawat mamamayan, dapat magkaisa kung pananagutan sa bayan ang pag-uusapan. Ang lagi nilang susubukan ay paghihiwa-hiwalayin tayo, pag-away-awayin tayo. No? Sa aking palagay, Ilocano ka, Mindanaon ka, Bicolano ka, pro-Marcos ka, pro-Duterte ka, Pinklawan ka, wala kang pinapanigan. No? Ultimately, iisang bansa tayong lahat. At ang kailangan natin bantayan ay yung ating saligang batas, yung prinsipyo ng pananagutan. At kahit na sino pang sinusuportahan natin, in this particular instance, ang tingnan natin ay ebidensya, ebidensya, ebidensya. Malinaw ang ebidensya. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.